Sumuli, magandang gabi po sa ating lahat at tayo pinabasa sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Samuel chapter 22 at ang aking pong isi-share ay dito po sa verses 1 to 3 at ang sinasabi nga po rito sa talatang ito, ang pagtakas ni David sa Adulam. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adulam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya, kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya ang mga inapi, pati ang mga nakalubog sa utang at ang mga hindi nasisiyahan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat ng ito ay umabot ng 400 lalaki at siya'y ginawa nilang pinuno. Mula roon, nagtuloy sila sa Mispa ng Moab. Sinabi niya sa hari doon, pinakiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggang hindi ko tiyak na kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos. Salamat po. Purihin po yung Panginoon sa kabasa ng banal na salita. God bless everyone. Muli, magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayo mag-share sa ating daily devotion. Dito po sa 1 Samuel chapter 22 verse 4 to 6. Ipinagkatiwala nga niya ang kanyang ama, magulang sa hari ng Moab, at ang mga ito ay nanatili roon habang nagtatago si David sa kuweba. Sinabi ni Propeta Gad kay David, "Huwag kang manatili rito, mapunta ka sa sakop ng Joda." Sumunod naman si David at siya ay nagpunta sa kagubatan ng Hiret. Nabalitaan ni Saul kung saan nagtatago si David at ang mga kasama nito. Nakaupo siya noon sa ilalim ng punong tumarilisko sa ibabaw ng isang burol sa Gibea. Huwag niya ang kanyang sibat at nakapaligid sa kanya ang kanyang mga tauhan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 22 verse 7 to 9. Sinabi niya sa mga ito, "Sagutin ninyo ako sa tinatanong ko sa inyo. Mga Benjaminita, mabibigyan ba kayo ni David ng kahit isang perasong bukid o ubasang gagawin ba niya kayong mga opisyal ng kanyang hukbo? Bakit kayo nakikipagsabuatan sa kanya laban sa akin? Bakit isa man sa inyo'y walang nagsabi sa akin tungkol sa kasunduan ng anak kong si Jonathan at ni David? Bakit isa may walang nakapagsabi sa akin tungkol sa pakikiisa ni Jonathan kay David laban sa akin?" Sumagot si Doeg, isa sa mga tauhan ni Saul, "Nakita ko po si David nang magpunta sa Nob kay Ahimelech na anak ni Ahitob." Amen. Samuel chapter 22, 10 to 12. At isinanggunin niya sa Panginoon at binigyan siya ng mga pagkain at ibinigay sa kanya ang tabak ni Goliath na Pilisteo. Nang magkagayo, pinatawag ng hari si Ahimelech na saserdote na anak ni Ahitob at ang buong sambahayan ng kanyang ama ng mga serdote na nasa loob at sila'y na paraong lahat sa hari. At sinabi ni Saul, "Iyong dinggin ngayon, ikaw na anak ni Ahitob." At siya'y sumagot, "Narito ako, Panginoon ko." Amen. Amen. Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking isi-share sa ating daily devotion ay makikita sa 1 Samuel chapter 22 verses 13 to 15. Ito po ang nakasaad. Sinabi ni Saul sa kanya, "Bakit ka nakipagsabuatan kay David laban sa akin? Bakit binigyan mo pa siya ng pagkain at espada? Bakit nagtanong ka pa sa Diyos para sa kanya? Hindi mo ba alam na nagrebelde siya sa akin at binabalak niya akong patayin?" Sumagot si Ahimelech, "Hindi mo pat si David ay manugang ninyo at pinakamatapat ninyong lingkod? Bukod pa roon, siya po ang kapitan ng mga gwardya ninyo at inigalang siya sa inyong sambahayan. Upo, nagtanong ako sa Diyos para sa kanya, pero matagal ko na itong ginagawa sa kanya noon pa.
Nakikiusap po ako, huwag ninyo akong akusahan pati ang sambahayan ko sa bagay na ito. Dahil wala akong nalalaman sa mga plano niya laban sa inyo. Yun lang po. Maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa Unang Samuel, Kapitulo 22, versikulo 16 hanggang 19. Ito po ay kay Miraflor Sarte. Ito po ang sinasabi. Pero sinabi ng hari, siguradong mamamatay ka, Ahimelech, kasama ang buong mong pamilya. Inutusan ni Saul ang mga gwardiya sa kanyang tabi. Patayin ninyo ang mga paring ito ng Panginoon dahil nakipagsabuatan sila kay David. Alam nilang tumakas si David mula sa akin pero hindi nila sinabi sa akin. Pero hindi ginagala ng opisyal ng hari ang pari ng Panginoon. Kaya si Doeg na lang ang inutusan ng hari na pumatay sa mga pari. At pinatay naman sila ni Doeg. Nang araw na yun, 85 pari ang pinatay ni Doeg. Ipinapatay din ni Saul ang lahat ng nakatira sa Nob. Ang bayan ng mga pari, ang mga lalaki, babae, kabataan, sanggol, baka, asno at mga tupa. Yun lang po. Purihin Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking pambabasahin para sa ating daily devotion ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 22 verses 20 to 23. Ngunit nakatakas si Abiatar na anak ni Ahimelech at siya ay nagpunta kay David. Ibinalita niya rito na ipinapatay ni Saul ang lahat ng mga pari ni Yahweh. Sinabi ni David kay Abiatar, nakita ko noon si Doeg at noong pa'y alam ko nang magsusumbong siya kay Saul na ako'y nakita niya roon. Ako tuloy ang naging dahilan ng pagkalipol ng iyong angkan. Ngunit huwag kang matakot, sumama ka sa amin dahil iisa ang nagtatangka sa buhay nating dalawa dito ay ligtas ka na. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Friends, you're totally, I think you like amen. God bless everyone.